Yo, what's up mga buk? Today, wala naman akong balak pumunta dito. So, pakita mo yan naman labs yung mga reserve natin dito na area. Yan. Yan. So, ayan mga buk, nandito tayo the other day. Nagloading tayo ng shipment natin bound to respective clients sa Albay, sa Quezon Province, tsaka sa Batangas and Luzon. Now, andito ako ngayon, and then, syempre, tingin-tingin, magpapalinis sana ako ng aircon. So, brown out pa. And then, nakita ko ito. So, gawa na lang natin ito ng mga buk. Kasi marami kasing query. Marami kasing nagtatanong o maraming nalilito. So, siguro yung mga previous vlog ko, medyo maraming mga mali-mali o hindi daw masyadong malinaw ang hatid ng mensahe. So anyway, ayan, dito tayo, may mga bunga to. Ito is Eviarc sweet na bunga, ayan. So ngayon, mostly nagtatanong, may nakita tayong puno ng langka at may nakita tayong bunga na nangingitim. So yun po ang ibig sabihin nun ay male flower, okay? Male flower. Ngayon, paano natin malalaman kung lalaki or babae yung bunga or male or female flower? So dito tayo. Ayan, meron ako ditong pinakamadaling pag-anuhan. So nakita nyo to, ito. Ito, this one. Okay, ito. So antayin natin ito mabuo. Pero maski hindi pa to siya nabuo, kita nyo to mga buko. Maski hindi pa to nabuo, tingnan natin to, ito dito to para medyo maliwanag. Ayan. I don't know kung nakikita nyo to. Ito yung parang mga ring. So palibot po yan dito sa bunga. Yan, pakita mo my loves. Ito, yan o. Ito yung parang ring niya. Yan, maliwanag ba yan? Ito yung parang ring niya. Yan. So ibig sabihin, pag may ganito, ibig sabihin yan ay female flower. So therefore, mabubuo ito. Hindi ito katulad sa male flower na pag lumaki ng ganito hanggang dito kalaki, namamatay o nangingitim na lang siya kusa. So that is a male flower. So ito, hindi pa natin to ma-distinguish kung lalaki ito or babae kasi wala pa, hindi pa siya nakaano. Meron tayo kasing tinatawag na stage ng pag-fertilize. So full maturity fertilization. So ito, pagbalutin na natin to para hindi maano ng mga fruit fly, hindi pa to pwede kasi wala pa. Nasa fertilization stage pa siya. So hindi pa siya complete na fertilize. Hayaan na muna natin to, pero at least ito po yung pinakaunang palatandaan na female flower po yan. Ayan oh. Yan. Ito kita mas maliwanag yata to. Yan oh, ito yung mga ganito na parang may ring. Yan. Okay? So, eto naman, syempre, sama na natin to para hindi na 2-in-1 na lang to, 2-in-1 tutorial kumbaga. So, pag mga ganitong bunga naman, kailangan na rin natin itong balutin. Pero, syempre, katanungan, kailan ang tamang pagbalot? So, eto, actually, pwede na itong balutin. Ito, ganito kalaki, pwede na itong balutin. Ito, medyo maliit pa. So, wag na muna. Ayan. So, ito, pwede na natin itong balutin. Ngayon, syempre, anado na naman katanungan. Paano ba ang tamang pagbalot? So, meron tayong sample doon, yung ginagamit nating sako. Sako ang ginagamit natin kasi, una, reusable. Pangalawa, pwede nating labhan lang, make sure lang malinis. Pangatlo, meron siyang tagusan ng tubig, hindi natin kailan siya butasan. Unlike doon tayo sa cellophane, butas ang ilalim, pwede pa rin pumasok ang fruit fly sa ilalim, or sa sobrang init, tatagos pa rin yung tawag nito, UV rays ng init ng araw. So maluluto. So pagbalot natin nito, ang una natin gagawin, una, syempre linisin. Pangalawa, pwede tayo mag-apply ng insecticide bago natin to balutin. Apply tayo ng insecticide, tapos balutin natin to ng sako. Make sure lang na hanggang dito, wag masyadong sakal o wag masyadong mahigpit ang pagtali. Kasi tinatalian natin yan.
Okay? So, ganito kalaki, pwede na natin itong balutin. Okay? Maraming salamat sa panonood at sana'y maliwanag po yan na maging aral po sa ating lahat. Ciao!